Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi pala umumpisa. Nasaan si Lynette? Hindi nga po alam, di ko po makontak eh. Ha? Ipinagtataka na nga dito ni Aling Susan na kung bakit hindi pa daw nag-uumpisa. At tinanong ni Aling Susan itong si Annalyn kung nasaan na daw itong si Lynette. At ang sagot naman dito ni Lynette kay Chang Susan na yun nga daw ang ipinagtataka ni Annalyn dahil hindi daw niya makontak ang kanyang ina. At pati na rin itong si Josa. Sinubukan na rin tawagan itong si Lynette, subalit nakapatay nga ang cellphone nito. At dito naman na bumulong itong si Giselle sa kanyang ama na si Don Pepe na baka may kinalaman itong si RJ sa hindi pagsipot ni Lynette sa kasal nga nilang dalawa ni Carlos. At dito naman na sinabi ni Don Pepe na baka hindi naman siguro si RJ ang dahilan na kung bakit wala pa itong si Lynette. Baka na traffic lang daw ito. At baka mamaya ay nadarating na rin itong si Lynette. Subalit nakalipas nga ang ilang minuto ay halos lahat nga ng imbitado ay naroon na nga sa kasal ni Carlos. At pati itong si Carlos ay hindi na nga mapakali na kung bakit mapahanggang ngayon ay wala pa rin itong kanyang bride. Samantala, pinag-iisipan naman ng husto ngayon ni Lynette ang inaalok nga dito ni RJ na kung mahal pa siya ay sisiputin siya dito ni RJ sa park kung saan ay yun ang usapan nila na sa araw ng kasal ni Lynette ay magkikita silang dalawa na sa ganun kapag malaman ni RJ na hindi na siya mahal ni Lynette ay hahayaan na daw niya na magiging masaya itong si Lynette dito nga kay Carlos Benitez. Samantala, muntik-muntikan na rin silang mahuli ni Carlos habang nag-uusap itong si Lynette at RJ dito sa parking area kung saan ay niyakap nga ni RJ itong si Lynette at sinabi na kung gaano niya kamahal itong si Lynette at hindi niya hahayaan na maagaw nga at mapunta itong si Lynette kay Carlos Benitez at dapat sila daw ang magpapakasal upang mabuo na nga ang kanyang pamilya na si Annalyn at itong si Lynette at itong si RJ. Kaya agad naman na sinabi ni Lynette na hindi niya daw kayang saktan itong si Carlos. Kung saan ay nakuha na nga ni Carlos ang basbas dito ni Annalyn, ay dito naman na lumitaw itong si RJ at gumugulo sa isip dito ni Lynette. Kaya nag-alinlangan nga ito kung itutuloy pa ba niya ang pagpapakasal dito kay Carlos. Dahil sa kabado nga ng husto itong si Lynette at hindi mapakali. At dito nga na sinabi niya sa kanyang anak na ganito pala ang ikakasal na parang hindi daw siya mapakali at kinakabahan. Sana raw ay tama ang kanyang magiging desisyon na pagkakasalan nga itong si Carlos at dito naman na sinabi ni Annalyn na sa tingin niya ay hindi naman daw siya pababayaan dito ni Carlos dahil masaya itong si Carlos kapag magkasama sila ni Lynette. At alam nga dito ni Annalyn na ipinangako ni Carlos na hindi daw niya sasaktan o lulukuhin itong si Lynette. Subalit dahil sa sekretong hindi pa nga nasabi-sabi ni Carlos sa kanila ay pangluloko na nga kung tawagin ito dahil patuloy pa rin na itinatago ni Carlos sa kanila ang tungkol dito kay Zoe at hindi pa rin niya maipagtapat. At lalo na't may alam din itong si Doc Lindon at nananahimik na rin ito dahil sa tumanaw nga na ang utang na pagkakaloob dito kay Carlos dahil sa nangyari nito noon na nagawang iligtas ni Carlos ito ngang si Doc Lindon Benitez. At dahil dito, tila nangaasar naman itong si Michael dito kay Carlos na baka hindi raw sisipot itong si Lynette sa kanilang kasal. At nagulat itong si Annalyn dahil maya-maya nagring ang kanyang cellphone at itong si RJ ang tumawag at ipinaalam na hindi na nga makakarating itong si Lynette sa kasal nila ni Carlos dahil kasalukuyan na nga silang magkasama at aalis na nga sila at magtahanan. At nagulat ng husto itong si Annalyn sa ginawa ni RJ at Lynette. Yan po ang ating pakatutukan bukas. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat.